Welcome to Donmar TV News Channel. Sa totoo lang, ngayon talaga, kung ano yung corruption sa past administration, yung kay Pinoy, mas dubli ngayon. Dubli o sobra pa. Maniwala ka sa akin. Ayon kasi sa pambansang kamao, naghihirap ang bansa ngayon dahil sa mga korap na nasa administrasyon. Hindi ko makakain yung mga ginagawa nito mga ito. Yung pagpangawat sa gobyerno, yan ang dahilan para bakit na naghihirap. Yan ang dahilan ng bansa natin wala talagang progreso, walang development. That the relationship between the President and Senator Pacquiao is not as cordial as it was, no? Natapon na po ang sabaw, kumbaga. Tila lumalabo na ang pag-endorso ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Senator Manny Pacquiao na susunod sa kanyang pwesto. Kasunod yan sa mga naging banta ng Pangulo sa Senador dahil sa kritisismo nito sa umano'y lumalalang korupsyon sa gobyerno. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bagaman walang imposible sa politika, hindi nila ito inasahan dahil una pa naman daw sa nabanggit ng Pangulo si Pacquiao sa kanyang pinagpipilian. It was a complete surprise kasi hindi pa naman pre-preclude ng Presidente na pwede namang dati, no, na ma-endorso pa si Senator Pacquiao pero hindi ata nakaantay si Senator Pacquiao. Sa isang panayam, sinabi ni PDP Laban Vice Chairman na si Energy Secretary Alfonso Cusi na tila sinusunog na ni Pacquiao ang mismong PDP Laban kaya paano pa ito susuportahan ng partido. Dapat din anya itong makipag-usap sa mga lider ng partido dahil posible anyang misinformed ang senador. Ayon naman kay Senator Coco Pimentel na siyang Executive Vice Chairman ng partido, dapat nang mag-usap sina Pangulong Duterte na siyang chairman ng partido, si Cusi at si Pacquiao. Nanawagan din itong bigyan sila ng pagkakataong maresolba ang internal issues ng partido ng pribado. Yung nagtatanong about kay Yorme Isko Moreno, kung may ito sasagutin ko lang to maiksi lang ito. Ang nagtatanong, ang sabi nila si Yorme ang nasa likod ng pagkakaaresto ko. Malaking fake news yan. Walang kinalaman si Yorme ho doon. Walang kinalaman. Nag-usap na ho kami dyan ni Banat Bay kahapon. Walang kinalaman si Yorme para sa kaalaman ng iba. But there are things I'd like to continue and that would be dependent on also of the President that I will support. May mga nais na ituloy si Pangulong Rodrigo Duterte sakaling siya ay tutuloy na tumakbo bilang ikalawang Pangulo sa 2022 national elections. Ito ang sinabi ng Pangulo kagabi sa kanyang weekly Interagency Task Force meeting. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, paglaban sa iligal na droga at korupsyon ang pangunahing problema na nais ituloy ng Pangulo. Meron po siyang unfinished business pagdating po sa droga, pagdating po sa korupsyon. Pero ang sinabi naman niya, kinukonsidera niya tumakbo only if there is space for him. Kung wala naman po, okay din naman po. Pero ayon sa Pangulo, depende pa rin ang kanyang pagtakbo kung sino ang kanyang makakatambal sa paparating na halalan. Isang personalidad na kaalyado ng administrasyon at hindi kalaban ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban. What does President Duterte's threat to Senator Pacquiao mean? Ibig sabihin po ba nito, kumbaga, their relationship already turned sour? And how do you see this affecting the party, the PDP laban? Well, I think I don't have to answer that. I think it's rather obvious that the relationship between the President and Senator Pacquiao is not as cordial as it was, no? And of course, the challenge for Senator Pacquiao was clear, no? In the past, you had nothing but praises for me. Puri ka lang ng puri sa akin. Hindi mo sa akin sinasabi nakikita mong problema ng korupsyon. So, ayan, binigyan siya ata ng 1 linggo kung hindi ako nagkamali. Ilang araw ba yung binigay niya? Sabihin mo kasi niyang korupsyon. 1 week nga ang binigay sa kanya, no? Sabihin mo kasi may ahensyang korupsyon na yan dahil pag meron namang alam na actual kaso ng korupsyon, in-action na naman po yan ng Presidente. And I can vouch for that dahil napakadami pong instances na korupsyon na pinadaan dito sa Office of the Presidential Spokesperson at meron po talagang nasibak, no? Sa lahat ng mga kasong natanggap kong personal, no? So ang hamon lang po ni Presidente, well, walk the talk, no? Kinakailangan kung may reklamo ka, sabi mo kung anong reklamo niya na ma-actionan ng Presidente. Otherwise, talaga namumuliti ka lang daw si Senator Pacquiao. But I guess as far as your question is concerned, natapon na po ang sabaw, kumbaga. Sir, ito po bang falling out nila ni Senator Pacquiao? Did he see this coming or ito kinagulat po ba ni Pangulo
yung mga nangyari, yung mga remarks ni Senator? I don't think it was expected kasi ako mismo nagbalita sa taong bayan na nung minsan na linapitan ako ni Presidente na, Spokes, kailangan alam mo to, no? Ang gusto kong tumakbo talaga si Inday Sara pero ayaw talaga. So, kinakailangan mamili tayo who has the numbers between sa tatlo. Nang unang-unang sinabi niya, Senator Manny Pacquiao. Pangalawa, Isko Moreno. Pangatlo, former Senator Bongbong Marcos. So, actually, it was a complete surprise kasi hindi pa naman pre-preclude ng Presidente na pwede namang dati, no, na ma-endorso pa si Senator Pacquiao pero hindi ata nakaantay si Senator Pacquiao. Okay. So sir, definitely out na po si Senator Pacquiao. Hindi naman po definitely because in the realm of politics, although I'm not a veteran person in politics, no, anything is possible. But for now, mainit po. Does the President want Senator Pacquiao out of PDP? Well, let's just say the PDP realizes, the President realizes that the PDP naman po talagang halos wala ng miyembro niyan bago siya pumunta dyan. At kinikilala naman po niya na ang PDP ay partido ng mga Pimentel. Yeah, sorry for that. Help us interpret the statement of the President. Nagsimula po siya, ito po'y patungkol sa pagtakbo niya bilang Vice President. Nagsimula siya sa I'm leaving it up to God. And then weeks after, sinabi niya, pinag-iisipan na niya yung calls ng kanyang mga kapartido na tumakbong Vice President. And then last night, ang kanyang statement ay it's not at all a bad idea. Does this mean that the President is getting closer and closer to heeding the clamor for him to run as Vice President? Well, I will not speculate. Sinabi rin naman niya na kung meron pang space sa kanya, it is not a bad idea, no? Pero kung wala nang space sa kanya, he will also respect that. Nabanggit nyo rin po kanina na nung una po, ang gusto niyang tumakbong Pangulo ay si Mayor Sara and then Senator Pacquiao and then former Senator Bongbong. Can you please clarify that statement, Sec? Well, kinuwento ko na po ito, no? I think it was some time ago. Linapitan niya ako sa Davao and he volunteered the information. Spokes, kailangan mong malaman to, no? Gusto talaga natin patakbuhin si Inday Sara pero talagang ayaw. So in which case, we have to choose, no? Kung sino may numero, Senator Pacquiao, Mayor Isko Moreno, former Senator Bongbong, in that order. And of course, nandun din yung si Senator Bongo na who said na he will only run for the presidency if the president will run as his vice president. So which came first? Yung statement po na yan o nung sinabi niya na ayaw niya tumakbo si Mayor Sara? This came first. Okay. So nagbago rin po yung isip niya tungkol doon sa pagtakbo ni Mayor Sara as president? Well, consistent naman siya eh. Sinabi niya talaga na ang gusto talaga nating tumakbo si Mayor Sara pero ayaw ni Mayor Sara. Okay. Dito naman po kay Senator Manny Pacquiao, I remember asking you in the past briefings kung may schedule na po ng pulong kasi nag-reach out si Senator Pacquiao kay Pangulong Duterte na magpulong sila. Ito po ay dun sa rift sa kanilang partido. May nangyari po bang pagpupulong at ano ang naging final nail in the coffin, ika nga, para magkaganito po at ika nyo nga matapon yung sabaw sa kanilang relasyon? Wala po akong nakitang appointment sa schedule ni Presidente with Senator Manny Pacquiao. So ano ho kaya yung naging, kumbaga, last straw? Well, ako naman po nagbabasa lang ng periodista, nakikinig sa balita. Humirit po kasi si Senator Manny Pacquiao na mali yung polisiya ng Presidente sa West Philippine Sea at ngayon ay sinabi na mas maraming korupsyon sa administrasyon ni Presidente Duterte. Wika nga ni Presidente, dati-rate, puri ka ng puri, wala ka naman sinusumbong sa akin na instances ng korupsyon, tapos sasabihin mo ngayon, mas maraming korupsyon. Kaya nga po, isang linggo para magbigay po ng sumbong ang ating senador kay Presidente kung nasaan yung mga korupsyon na yan. At kung wala, sinabi naman ni Presidente, no, magsasalita ako laban sa iyo. Question from Ace Romero of Philstar. For clarification po, ibig sabihin po ba based on the timeline you provided, nung una gusto ng Pangulong Duterte si Mayor Sara tumakbo and then ang sabi ni Mayor ayaw niya, diniscourage na ng Pangulo si Mayor Sara for seeking the presidency? Yan po talaga verbatim ang sinabi sa akin ni Presidente. And he volunteered the information. It was not one of those instances na ako nagtatanong. No?
Alam niyo po yung aming Talk to the People, mahaba po yan. Kaya lang, kalahati off the record, no? So, that was one of the rare instances na talagang tinawag ako ni Presidente para sabihan, no? So, yung mga sinasabi naman niya na words of discouragement kay Mayor Sara, kung pakikinggan nyo, it's because ayaw niya yung hardship, ayaw niya yung mga negative aspect of the presidency na maranasan ng kanyang anak, no? Pero at the same time, malinaw dun sa sinabi niya sa akin na di umano, ay ayaw daw ni Mayor Sara and he has to be ready with his candidate. In fact, I will add, no, na yung mga panahon na yun, ang sabi niya, we should know who our candidate is by June. So, yun po yung sinabi niya sa akin dati.